Noong umaga ng July 25, 2026, inanunsyo ng Ukraine na sinalakay nito ang ilang barko at isang oil platform sa Caspian Sea. Isinulat ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa X na napakalakas ng naging resulta ng kanilang mga long-range strike sa lugar. Kabilang daw sa mga target ang mga barkong may dalang military cargo na konektado sa Iran, pati na ang isang barkong pangdigma. Hindi niya pinangalanan ng mga ito. Nagbigay naman ng mas kumpletong listahan ng Security Service ng Ukraine o SBU. Ayon dito, 4 na target ang tinamaan. Ang oil platform sa Filanovsky oil field na pinatatakbo ng Russian company na Lukoil, ang cargo ship na Port Olya 2, ang dry cargo ship na Begay at isang missile boat ng Russian Navy. Ayon sa SBU, parehong nasa ilalim ng international sanctions ang dalawang cargo ship at ginamit ang mga ito sa paghahatid ng mga military cargo sa pagitan ng Iran at Russia. Tinawag nito ang operasyon na lehitimong tugon sa mga pag-atake ng Russia sa mga daungan ng Ukraine. Yan ang bersyon ng Ukraine. Makalipas lamang ang ilang oras, naglabas ang Iran ng ibang bersyon. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, tinamaan ng pag-atake ng Ukraine ng isang Iranian commercial vessel. Isang tripulante ang namatay. Nagkakaiba-iba naman ang bilang ng nasugatan sa iba't ibang mga pahayag ng Iran. Ipinatawag ng Iran ang pinakamataas na diplomat ng Ukraine sa Tehran at naghain ng formal na protesta. Tinawag nitong agresibo at kriminal ang pag-atake. Hindi nagtutugma ang dalawang bersyon. Ayon sa Ukraine, umalis sa Iran ang mga barkong tinamaan nito at patungo ang mga ito sa isang daungan sa Russia. Ngunit ayon naman sa Iran, bakal ang karga ng barko nito at kabaliktaran ang direksyon ng biyahe mula sa Russian port ng Astrakhan patungo sa Iranian port ng Anzali. Sa payag ng Russian Foreign Ministry, sinabi ni Foreign Minister Sergey Lavrov na nagpapasalamat si Arachi sa mga lokal na otoridad sa Astrakhan, ang rehiyon kung saan nagsimula ang biyahe ng barko, dahil sa pagtulong nila sa mga tripulante. Hindi inilabas ng alinmang panig ang pangalan o registration number ng barkong sinasabing may namatay. Wala ring independent source na nakapagkumpirma kung ano talaga ang karga ng alinman sa mga barko. Kaya may isang taong namatay sa dagat, magkaiba ang kwento ng dalawang gobyerno at hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung aling barko ang talagang tinamaan. Pero hindi ang pagkakasalungat ng mga pahayag ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Para maintindihan kung bakit malaki ang ibig sabihin ng gabing yon, kailangan muna nating unahin ang dalawang paliwanag na madaling isipin. Hindi na bago para sa Ukraine na magsagawa ng operasyon sa Caspian Sea. Noong August 14, 2025, sinalakay ng Ukrainian Special Operations Forces ang Russian port ng Olya. Ayon sa General Staff ng Ukraine, tinamaan ang cargo ship na Port Olya 4, habang may karga itong mga piyesa ng Shahed drone at mga bala mula sa Iran. Noong December 11, 2025, unang sinalakay ng mga drone ng SBU ang Vladimir Filanovsky oil platform. Dahil dito, napatigil ang produksyon mula sa mahigit 20 balon ng langis at gas. Isipin natin ang layo. Mahigit 700 kilometro ang Caspian Sea mula sa pinakamalapit na border ng Ukraine. Pero pagsapit ng January 2026, 3 oil platform ang sinalakay nito sa iisang gabi. Noong April, 2 pa ang tinamaan. Kaya bago pa ang July 2026, napatunayan ng kaya ng Ukraine na abutin ang dagat na ito. Ayon sa Ukraine, may dalang military supplies mula Iran ang Port Olya 4. Noong December 2025, iniulat din nitong tinamaan ng Russian warship na Okhotnik at 2 pang cargo ship. Oil platform, barkong pangdigma at cargo ship na iniuugnay sa Iran. Lahat ng ito sinalakay na noon. Kaya ano ang bago noong July 25? Hindi ang mga target. Ang bago ay ang naging resulta at ang naging reaksyon ng Iran. Sa unang pagkakataon, sinabi ng Iran na isa sa mga mamamayan nito ang napaslang sa isang pag-atake ng Ukraine. Hindi na lamang ito supplier na nanonood mula sa malayo habang sinisira ang mga kargamentong konektado rito. Sinasabi na ngayon ng Iran na ito mismo ang direktang napinsala. Ipinatawag nito ang diplomat ng Ukraine at inakusahan ang Kiev ng paglabag sa Article 2 Paragraph 4 ng United Nations Charter, ang probisyong nagbabawal sa paggamit o pagbabanta ng puwersa laban sa ibang bansa. At sa araw ding yun, hayagang pinaratangan ni Zelensky ang Russia at Iran na nagtutulungan. Ang pagkakasabay ng pag-atake at ng paratang na yon ang tunay na kwento. Pero bago tayo pumunta ron, ano ba talaga ang dinadala sa rutang ito? Kailangan ng Russia ng mga sandatang murang gawin at kayang gamitin ng maramihan.
May ganitong mga sandata ang Iran. Ang pinakamalino na halimbawa ay ang Shahed, isang drone na dinisenyo ng Iran. Ilang taon nang gumagamit ang Russia ng mga Shahed drone laban sa Ukraine. Ginamit ang mga ito sa pag-atake sa mga power station, daungan at residential area. Kalaunan, nagsimula na rin ang Russia na gumawa ng sarili nitong bersyon. Ayon sa Ukraine, mahigit 44,000 drones na may disenyong Iranian ang napabagsak nito mula noong 2022. Itinatanggi ng Iran na nagbigay ito ng mga sandata para gamitin sa digmaan. Ngunit inamin nitong nagbenta ito sa Russia ng limitadong bilang ng drone bago ang February 2022. At hindi lamang ang Ukraine na nagsasabing ginagamit ang Caspian Sea sa paghatid ng mga sandata. Ayon sa pagtataya ng US Treasury Department noong 2024, ginamit ng Russian Ministry of Defense ang barkong Port Olya 3 upang magatid ng mga close-range ballistic missile mula Iran patungong Russia. Parehong nasa ilalim ng mabibigat na sanctions ang Russia at Iran. Kaya mahalaga sa kanila ang anumang rutang hindi gaanong nababantayan ng mga bansang kanluranin. Dito nagiging mahalaga ang Caspian Sea. Ito ang pinakamalaking anyong tubig sa mundo na napapalibutan ng lupa. 5 bansa lamang ang nakapaligid dito, kabilang ang Russia at Iran. Ipinagbawal ng kasunduan ng 5 bansang ito ang presensya rito ng mga puwersang militar mula sa labas. Direktang konektado rin ang mga daungan ng Iran sa timog sa mga daungan ng Russia sa hilaga. Mas lantad naman ang ibang rutang pandagat ng Iran. Ang mga biyaheng dumaraan sa Strait of Hormuz at Red Sea ay dumadaan sa mga lugar kung saan nagpapatrolya ang mga hukbong dagat ng Amerika at ng mga bansa sa Europa. Pero hindi rin ito dapat palakihin ng sobra. Karamihan sa mga kargamentong tumatawid sa Caspian Sea ay bahagi ng normal at legal na kalakalan. Hindi pangunahing ruta ng mga sandata ang dagat na ito. Gayunpaman, naglabas ng mga partikular na paratang ang Military Intelligence Agency ng Ukraine o HUR. Ayon dito, ang Begay ay isang Russian flag cargo ship na nasa ilalim ng sanctions ng Britain at Canada. 11 beses umano itong dumaong sa Iran. At paulit-ulit umanong nawawala ang signal na nagpapakita ng lokasyon nito tuwing papalapit ito sa mga daungan doon. Karaniwan, kailangang tuloy-tuloy na ibino-broadcast ng mga barko ang kanilang lokasyon. Ayon sa HUR, nagdala ang Begay ng mga bala, artillery shell, body armor at helmet. Galing ang mga paratang na ito sa isang gobyernong sangkot mismo sa digmaan at wala pang independent source na nakapagkumpirma sa mga ito. Pero ipinapakita ng mga ito kung ano ang pinaniniwalaan ng Kiev na nakikita nito. Hindi lang isang barko ang problema. Ang problema ay ang regular na sistema ng transportasyon sa pagitan ng Iran at Russia. Sa halos buong digmaang ito, iisa lang ang direksyon ng sistemang yon. Ang Iran ang nagsusupply sa Russia. Pero noong 2026, sinabi ng Ukraine na dumadaloy na ngayon ng tulong sa magkabilang direksyon. Noong July 25, kasabay ng mga pag-atake, naglabas si Zelensky ng hiwalay na pahayag. Sinabi niya simula pa noong July, napansin na ng Ukraine na aktibong minamanmanan ng mga Russian satellite ang mga bansa sa Persian Gulf at mga military facility ng Amerika doon. Ayon sa kanya, nakakarating sa Iran ang mga larawang nakukuha ng mga satellite na ito. Sinabi rin niyang may malinaw na ugnayan ang pagkuha ng mga larawang ito at ang mga pag-atake ng Iran. Kumukuha umano ang Russia ng larawan bago ang mga pag-atake at muli pagkatapos nito, para malaman ang lawak ng pinsala. Mahalagang linawin na paratang ito ng gobyerno ng Ukraine. Hindi pa nito inilalabas sa publiko ang ebidensya. Pero hindi lamang Ukraine ang nagsasabi nito. Iniulat ng CBS News na maaga pa lamang sa digmaan, sinabi na ng ilang source kabilang ang isang senior US official na nagbibigay ang Russia sa Iran ng intelligence tungkol sa mga posisyon ng militar ng Amerika sa Middle East. Noong March 2026, iniulat naman ng Wall Street Journal na pinalalawak ng Russia ang military cooperation nito sa Iran, kabilang ang pagbibigay ng mga satellite images. Sa isang pagdinig sa US Senate noong July 21, tinanong si US Defense Secretary Pete Hegseth kung tinutulungan ng Russia at China ang Iran. Sumagot siyang may adversary alignment, may pagtutulungan sa pagitan ng mga kalaban ng Amerika, at may mga paraan umano kung paano tumutulong ang Russia at China sa Iran sa magkakaibang antas. Pero hindi siya nagbigay ng anumang detalye at sinabi niyang dapat manatiling classified ang lawak nito. Hindi rin naging pare-pareho ang mga pahayag ni President Donald Trump. Sinabi muna niyang tiniyak nina Vladimir Putin at Xi Jinping na hindi sila magbibigay ng armas sa Iran.
Pero noong July 27, sinabi niyang tatanungin niya si Putin kung totoo ang paratang ng Ukraine. Kaya hindi pare-pareho ang impormasyong nasa publiko. Pero hindi rin ito paratang na walang pinagbabatayan. Ngayon, ito ang posibleng paliwanag. Pero mahalagang linawin na interpretasyon lang ang mga ito. Kung naniniwala ang Kiev na nakakatulong ang ugnayang ito sa pagpapatuloy ng dalawang digmaan, makatwiran para sa Ukraine na targetin mismo ang ugnayang yon. Hindi bilang paghihiganti, kundi para bawasan ang tulong na nakukuha ng Russia at para ipakita sa Washington na may maitutulong ang Ukraine laban sa Iran. Pero walang pahayag ang Ukraine na nagkukumpirma na ito nga ang dahilan. Sa loob ng 4 na taon, iisa ang layunin ng mga long-range attack ng Ukraine. Hanapin at pinsalain ang mga bagay sa loob ng Russia na tumutulong sa digmaan. Mga oil refinery, imbakan ng langis at armas, mga pabrika, oil platform at mga barko. Tinawag ito ng mga Ukrainian official na long-range sanctions. Hindi nagbago ang layuning yon. Muling sinalakay ang Filanovsky platform noong July 25 dahil sa parehong dahilan. Ang nagbago ay gumaganap na rin ngayon ng Ukraine ng aktibong papel sa isa pang digmaan. Nagpadala ito ng mga anti-drone specialists sa Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates at Kuwait. Sinabi rin ni Zelensky na uutusan niya ang Ukrainian intelligence na ibahagi sa mga partner ng Ukraine ang impormasyong hawak nito tungkol sa tulong ng Russia sa Iran. At makalipas lamang ilang araw, nakatakda siyang makipagkita kay President Trump sa Washington. Kaya sa loob ng iisang araw, sinalakay ng Ukraine ang rutang ginagamit umano sa paghatid ng armas mula Iran patungong Russia. Inakusahan nito ang Russia na tumutulong sa Iran na salakayin ang mga base ng Amerika at inialok nito sa mga kaalyado ang impormasyong hawak nito. Ang mensahe sa Washington? Iisang problema ang dalawang digmaan. Walang opisyal na nagdeklara nito. Hindi nagdeklara ng digmaan ang Ukraine laban sa Iran. Hindi rin nagdeklara ang Iran laban sa Ukraine. At sinasabi nitong hindi ito nakikialam sa digmaan ng Russia at Ukraine. Walang kasundo ang nagbago. Walang nagbago sa mga borders ng mga bansa. Ang nagbago ay ito. May namatay na, may formal ng protestang inihain, at may banta ng gumante. Sa pagitan ng dalawang bansang hindi naman opisyal na magkalaban. Anong nangyari mula nun? Sa ngayon, diplomatiko pa lang ang tugon ng Iran, hindi militar. Nanawagan si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa United Nations Security Council at European Union na magbigay ng matibay na tugon. Sinabi niyang hindi maaaring hayaang walang sagot ang pag-atake. Inakusahan din niya ang Israel na siyang nag-utos ng pag-atake para madamay ang Europa sa digmaan nito. Wala siyang inilabas na ebidensya at walang agarang tugon ng Israel o Ukraine sa paratang. Hindi pa sinasabi ng Iran kung gaganti ito sa pamamagitan ng military attack. Kapansin-pansin naman ang katahimikan ng Russia. Hindi agad nagkomento ang Moscow tungkol sa mga pag-atake kahit parehong nakarehistro sa Russia ang dalawang barkong pinangalanan ng Ukraine. Nagpaabot lamang si Lavrov ng pakikiramay sa Iran dahil sa pagkamatay ng tripulante. Napakalimitado ng tugon na iyon para sa isang bansang sinasabing nawalan ng oil platform, missile boat at dalawang barko sa loob lamang ng isang gabi. Kasabay nito, may iba pang pressure na nararanasan ng Iran. May naval blockade ng Amerika sa paligid ng Strait of Hormuz. Mula July 20, nagdeklara rin ang mga Houthi ng blockade laban sa mga barkong konektado sa Saudi Arabia sa Bab el-Mandeb Strait. Samantala, pansamantalang itinigil ng Amerika ang mga pag-atake nito sa Iran matapos ang 13 sunod-sunod na gabi. Hindi natin uhulaan kung ano ang susunod, pero malinaw ang isang bagay. Nasa ilalim ng pressure ang mga rutang pandagat ng Iran sa timog. At ipinakita ng July 25 na hindi rin ligtas ang mga ruta nito sa hilaga. Balikan natin ang magkaibang bersyon sa simula. Ayon sa Ukraine, mga Russian ship na umalis sa Iran ang sinalakay nito. Ayon naman sa Iran, isang Iranian ship na umalis sa Russia ang tinamaan. May isang tripulanteng namatay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagtutugma ang dalawang kwento. Maaring hindi na ito kailanman malinawan. Pero hindi naman yon ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Ito ang pinakamahalaga. Nakaabot ang Ukraine sa isang dagat na wala itong baybayin sa isang rehyong hindi nito karatig at sinalakay nito ang rutang nag-uugnay sa dalawang bansa. Kahit isa lamang sa mga iyon ang kalaban nito sa digmaan. Pagkatapos, sinabi nito sa Amerika na magkaugnay ang dalawang digmaan.
hindi laging nagsisimula sa deklarasyon ang mas malaking digmaan. Kung minsan, nagsisimula ito kapag ang mga supply route, ang intelligence at ang mga alyansang nag-uugnay sa dalawang magkahiwalay na labanan ay itinuturing ng lehitimong target. Yan ang pinapakita ng pag-atake noong July 25. Hindi pa ito isang digmaan ng Ukraine, Russia, Iran at Amerika. Pero maaaring isa ito sa mga unang malinaw na palatandaan na papalapit na ang dalawang labanang yon sa isa't isa. Walang deklarasyon. May bagong desisyon lang kung ano at sino ang pwede nang targetin. At hindi ito ang unang pagkakataon na ganitong klaseng desisyon ang nagbago sa kasaysayan ng Russia. Mahigit 100 taon na ang nakalipas, may nagpasya kung sino ang maaaring ituring na target. Hindi mga barko ang pinag-uusapan noon, kundi isang buong pamilya. Sa kabilang channel na Tagalog Documentary 2, kwento ko kung bakit pinaslang ang buong pamilyang Romanov, ang huling royal family ng Russia. Para mapanood ang video, punta ka sa search at i-type ang @Tagalog Documentary 2. Like and subscribe.